Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera. Sumasa inyo mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, at ganun din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, patuloy kaming nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Kalakip nito ang patuloy naming pagpapakumbaba sa inyong harapan at pag-amin sa aming mga pagkukulang. Panginoon, patuloy niyo po kaming linisin at paging dapatin sa inyong harapan. Ngayong araw, Panginoon, hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin, kasama po ng aming mga kaagapay na naroon sa kanilang mga tahanan, ay makalapit po sa inyo, Panginoon, at humingi ng inyong tulong sa aming mga kahilingang panalangin. O Diyos, pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon. Ganun din ang bawat kapatiran namin, kaagapay namin na saan man sila naroroon. Yung iba po ay nasa travel, papunta sa kanilang trabaho. Yung iba ay nasa eskwelahan, Panginoon. O Diyos, ang pag-iingat po ninyo ang amin pong maranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin kayong pinupuri, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingang panalangin sa Panginoon diyan po sa ibaba. Gawin nating ang ating makakaya upang ang lahat ng inyong mga mensahe ay maisama natin sa panalangin. At kung sakali man na hindi na po natin mabasa lahat ng inyong mga ipinapadalang listahan ng mga panalangin kahilingan po natin, umasa po kayo na sa amin pong mga personal devotion and prayer ay maisasama po natin ang mga panalangin kahilingan. Maraming salamat po at ugaliin din natin na magpadala ng pasasalamat kung tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga kahilingang panalangin at sama-sama natin itong ipagpuri o ipagpasalamat sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako. Halika't magbulay-bulay tayo ng salita ng ating Panginoon. Pagkatapos nating mapag-aralan o malaman ang tungkol sa kaligtasan, katiyakan ng salita ng Diyos,
sa ating buhay at tungkol sa kordero ng Diyos. No? Ngayong araw na ito, atin namang tatalakayin ang tungkol sa templo ng Diyos. Ang layunin ng pag-aaral na ito, kaagapay, ay upang malaman na tayo ay templo ng Diyos at malaman na dumating si Kristo upang linisin ang ating buhay at gawin tayong karapat-dapat na tahanan ng Diyos. Ito ay matutunghayan natin sa 1 Kabanatang 2 sa mga talatang 13 hanggang 25. Ang pisikal na templo sa Jerusalem ay siyang gusaling itinalaga noon alang-alang sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Subalit ano ang natagpuan ni Kristo sa loob ng templo sa Jerusalem? Ayon sa talatang 13 hanggang 14, ito po ang mga nakasulat. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Ano ang ginawa ni Kristo sa mga bagay na iyon na hindi karapat-dapat matagpuan sa loob ng templo? Ayon sa talatang 15, kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Yun po ang nangyari. At ayon sa talatang 16 hanggang sa 25, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Sa talatang 18, dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang mapatunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Kaagapay, ang templo sa Jerusalem ay matagal nang nagiba. Subalit may isang templo na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanatang 6, sa mga talatang 19 at 20, hindi ba ninyo alam na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaagapay, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ibig ng Diyos na siya'y mananahan sa loob natin. Subalit anong mga bagay ang kadalasang inilalagay natin sa templo ng ating katawan? Ayon sa Marcos Kabanatang 7, sa mga talatang 21 hanggang 23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Kung papaanong nilinis ni Jesus ang templo sa Jerusalem noong unang panahon, gayon din, kaagapay, gusto niyang linisin ang ating buhay ngayon.
Tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong puso upang kanyang linisin ang lahat ng masasamang bagay na nagpapadumi sa templo ng Diyos sa buhay mo? Ayon sa 1 Kabanatang 2 sa mga talatang 23 hanggang 25, ng pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ihambing ang karanasan ng mga Kristiyano sa lungsod ng Korinto noong panahon ni Apostol Pablo. Ayon sa unang Korinto kabanatang 6 sa mga talatang 9 hanggang 11, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Noong unang panahon sa Gresya, nung kapanahunan ni Apostol Pablo, ang lungsod ng Korinto ay kilalang sagisag ng pinakamasasamang halimbawa ng lungsod ng kasalanan. Sa katunayan, noong panahong iyon, kapag tinawag ang isang tao na siya ay taong taga-Korinto, ang ibig sabihin ay masama na ang taong iyan. Marahil ay inaakala mo na ikaw na ang isa sa pinakamasamang makasalanan sa daigdig, kaagapay, tulad ng mga taga-Korinto. Subalit handa ka pang tanggapin si Kristo sa iyong puso ngayon at papayagan mo pa siya upang kanyang linisin ang iyong buhay at gawin kanyang templo. Kung gayon, pwede kang lumapit sa kanya anytime at dumalangin. Buksan ang iyong puso. Lumapit ng buong puso sa Panginoon at simpleng salita lang o simpleng pangungusap lang ang iyong gagawin na nagsasabi ng ganito, nang may pagpapakumbaba, Panginoong Hesus, nahihiya po ako at may pagsisisi na aminin na pinapasok ko po ang lahat ng uri ng kasamaan at karumihan sa buhay ko. Subalit ngayon, Panginoon, ako'y sumasampalataya sa iyo bilang aking tanging tagapagligtas na siyang maglilinis sa puso ko sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sobra ng panahon ang nasayang ko noong mga nakaraan sa pamumuhay para sa sarili, para sa kasalanan, at para sa gawain ng kaaway. Ngayon, Panginoong Hesus, hinihiling ko po na gawin niyo po akong karapat-dapat at maging banal na templo ng Diyos sa lahat ng panahon na nalalabi pa sa akin. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kaagapay, pag binanggit mo yung mga panalangin na yan, natitiyak ko na ang Diyos ay pinakinggan ka at tinatanggap ka niya bilang kanyang anak dahil tinatanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Sa Diyos ang papuri. Sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay dumulog sa Panginoon at ilapit natin sa Lord ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay magsama-samang manalangin at magtiwala sa Panginoon. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo at humihingi ng iyong kahabagan, Panginoon, para sa bawat isang
kaagapay namin na nagpadala ng kanilang prayer request o panalangin kahilingan, Panginoon. Lord, alam namin na kayo po ay nananatiling tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Inilalapit namin sa oras pong ito, Panginoon, ang aming kapatid na si Carlo Miguel Bautista. Ang kanya pong panalangin ay financial provision, Panginoon, sa kanilang pamilya para po sa ikabubuhay nila, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang patuloy na nagpo-provide ng bawat pangangailangan ng aming mga kaagapay. Ganun din, inilalapit namin sa panalangin, Panginoon, si Angela May Flores. Ang kanya pong panalangin, O Diyos, ay ang kanyang mental health, Lord. At simula po nung siya po ay nagkaroon ng problema sa trabaho, ay nakakaramdam na po siya ng kalungkutan, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang magbabalik ng kanyang sigla at kalakasang pisikal, Panginoon. Amin din pong inilalapit, O Diyos, sa oras na ito, si Kevin Luis Herrera. Ang panalangin po namin, Panginoon, para sa aming kapatid na ito ay para sa kanyang lola. Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan, kagalingan at kaginhawaan, Panginoon. Lord, alam niyo po ang nangyayari sa buhay ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pabayaan. Amin din pong ipinapanalangin, O Diyos, ang aming kapatid na si Patricia Ann Velasco. Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanyang pag-aaral, Panginoon. At the same time, siya po ay nagtatrabaho bilang estudyante, Panginoon. Alam namin na mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, ngunit kayo po, O Diyos, ang nagbibigay ng kalakasan, lalo na sa mga taong nagsisikap, Panginoon, para sa kanilang ikabubuhay. Pagpalain niyo po si Patricia Ann Velasco. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, sa inyo si Jerome Alonzo. Ang aming panalangin sa kapatid na ito, Panginoon, ay ang kanyang relasyon, Panginoon, sa kanyang kapatid na nagkaroon ng konting problema. Alam namin, Panginoon, na kayo din ang nag-aayos dahil kayo po ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan. Panginoon, naway magbalik yung dati nilang pagsasamahan bilang magkapatid. Amin din po ilalapit sa oras na ito, Panginoon, sa inyo si Christine Joy Navarro. Ingatan niyo po siya sa kanyang pagbubuntis, Panginoon. Lalong-lalo na ito po ay first baby po nila, Lord. At dahil nung nakaraan ay nagkaroon ng problema na nakunan po siya, Panginoon. So, ang aming dalangin sa panahong ito ay ang pag-iingat ninyo sa kanilang mag-ina, lalo na po sa baby na nandun sa kanyang sinapupunan. Ingatan niyo siya at bigyan ng kalakasang pisikal, Panginoon. Ganon din, Panginoon, amin din po inilalapit sa inyo si Mark Anthony Salazar, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay magkaroon ng stable na trabaho at ikaw din, Panginoon, ang patuloy po na mag-provide nito sa kanila. Alam namin, Panginoon, na mga taong nagtitiwala sa inyo ay hindi nyo bibiguin, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay nagtitiwala lamang sa inyo. Nilalapit din namin sa panalangin si Rhea May Torres, Panginoon. Ang aming dalangin para sa kapatid na ito ay healing, kagalingan ng kanyang physical na katawan, Panginoon, sa anumang kondisyon na pinagdadaanan niya ngayon. Lord, ang inyong kahabagan, ang inyong provision ang patuloy na maranasan ng aming kapatid na ito na si Rhea May Torres. Pinagpe-pray din namin si Paulo Andres Medina, Panginoon. Ang aming dalangin para sa aming kapatid na ito ay ang lagi ninyong proteksyon para sa kanya, sa kanyang trabaho, ng panggabi at bumabiyahe siya ng madaling araw. Lord, sa pag-uwi ng kanilang tahanan, Panginoon, ang pag-iingat ninyo at proteksyon ang maranasan ng aming kapatid na ito. Amin din po inilalapit sa panalangin si Liza
Marie Ong, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay strength, Lord, kalakasan, at alam namin, Panginoon, na sa inyo nang gagaling ang kalakasang pisikal ng tao, at din po ganun din siya po ay nagbabantay sa kanyang mama na may sakit sa mga panahong ito. Lord, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo. Bigyan nyo ng kalakasan ang aming kapatid na ito, si Liza Marie Ong, at ganoon din ng kagalingan ng kanyang nanay, Panginoon. Lord, patuloy kami nagtitiwala sa inyo. Nilalapit namin ang aming mga kaagapay na sina Brother Dick and Sister Maricel Esman. Panginoon, ang buong Esman family, Panginoon, ay patuloy niyong ingatan, patuloy niyo silang pagpalain, kasama ng kanilang mga anak na nag-aaral, Panginoon. Kayo po ang mag-provide ng kanilang panghangailangan. Ang buong Esman family ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Ganon din, amin din pong ininadalangin sa oras pong ito ang aming kapatid na si Brother Romar Engineer David. Lord, alam namin na kayo, O Diyos, ang mag-iingat sa aming kapatid na ito habang siya po ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa barko, Panginoon. Huwag niyo siyang pabayaan, huwag niyo siyang hayaang magkasakit, Panginoon, at kung may mga pagkakataon man na sumama ang kanyang pakiramdam, Lord, pagalingin niyo po siya kaagad. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na Sister Mila Pasqua. Ingatan niyo po ang aming kapatid na ito kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganon din si Nanay Cora Salitico. Lord, huwag niyo siyang pabayaan. Kayo po magbigay sa kanya lagi ng proteksyon at kalakasan mula sa inyo. Amin din pong inaalala, Panginoon, sa panalangin, Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Patuloy niyo sila ingatan at pagpalain, pagalingin ng kanilang mga karamdaman, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan. Lord, inilalapit namin ang darating na youth camp ng TLGR Church. Lord, nagaganapin po this coming April 3 and 4. Pagpalain niyo po mga kabataan na dadalo. Simula ito, Panginoon, ng pagbabago ng kanilang buhay at lalong mailapit sila sa inyong paanan, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito dahil alam namin na kayo po ay nakikinig, kayo po ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin kahit kailan, Panginoon. Nananatili po kayong tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Maraming salamat, pinupuri namin kayo at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa